Hello mga kabidyo, kahit muli tayo sa ating panibagong video, kaya samahan niyo muli ako dahil ngayon is matatapos na natin yung ating toolcase para sa ating box sa ating amplifier. So ito nga yung ating toolcase na binuo. Lalagyan natin siya ng foam dito, and then lalagyan din natin ng kahoy para kapitan ng ating amplifier. Okay, kailangan natin lagyan ng screw ng ating power amp para hindi siya galaw ng galaw. Okay, para nakafix lang talaga siya sa loob. Kaya let's go. Okay, ngayon is maglalagay muna tayo ng foam or magkakat muna tayo ng foam para sa ating takip ng ating toolcase. Okay, and then gagamit tayo ng ragli. Foam, kailangan natin lagyan ng foam para hindi magasgasan yung ating power amp. Okay, itong foam na to is pinaglagyan ng mga amplifier or power amp natin. So ni-recycle lang natin para mapakinabangan muli natin. Okay, ibilad muna natin ng matagal-tagal para mas makapit, para matuloy yung ating ragli. Okay, yung ginamit natin tornilyo is T-nut. Okay, wala na tayong available na silver. Kaya ito na lang. Kulay gold. Pero at least maganda yung kapit naman niya.
Okay, gumamit tayo ng kahoy dahil medyo mahal yung talaga pinagkakabitan ng power amp. Para medyo makamura tayo ng konti. At isa pa is wala tayong mabilhan. Kaya gumawa lang tayo ng paraan. Okay. Okay, ngayon is idikit naman natin yung ating lagyan ng rugby kanina. Yung ating takip ng ating power amp. Dahil medyo tuyo na sila. Okay, set na yung ating amplifier dito dahil makapal yung kanyang foam. So ngayon is ilagay na natin. Okay, so ito na nga mga kabisyo. Nangyari na natin yung ating box at nakabitan natin yung ating power amp. Ginawan lang natin ng paraan para hindi umalog-alog yung ating power amp. Diniskarga lang natin at nilagyan lang natin ng kahoy para may kapit natin yung ating power amp. Okay? And then ito naman yung ating takip ng ating hard case or ang ating third case. So ayan. Para safe yung ating amp na hindi magasgasan. At ito naman yung likod ng ating box ng ating power amp. So ayan siya. Hindi na siya alog-alog dahil meron na siyang tornilyo. Okay, kung paano natin ginawa itong box na ito is ilalagay natin yung link dyan. Abangan nyo na lang yung ating link kung paano natin ginawa itong ating hard case o yung ating full case box para sa ating power amp. Okay, sarado na natin. Testingin natin kung sakto ba. Eto na nga mga kabidyo, okay, natapos na natin yung ating third case box para sa ating Krell na CA20. Ngayon lang natin siya natapos dahil sobra natin ginawa or mga project nito mga nakaraang linggo or mga buwan is ngayon lang natin siya natapos. Okay, ngayon din lang natin na ilagay si Krell sa ating third case box na binuo. Okay, kung paano natin binuo itong third case box na to is ilalagay natin dyan yung link kung paano natin siya binuo at ilalagay din natin sa end screen. Okay? At kung ano-ano yung materyales natin ginamit dito and then kung saan din natin nabibili itong ating materyales para sa ating hard case. Okay, kaya natin nilalagyan ng hard case is para safe yung ating power amp. Okay, para hindi siya matagtag at hindi rin siya malog at para hindi rin siya magasgasan. Dahil nga sa sobrang mahal ng ating power amp is kailangan nating ingatan. Okay, para sa ating mga kabidyo, okay dyan kung magkano yung ating power amp na Krell. Ang SRP po niya is 48,000 SRP.
Okay, ibig sabihin meron pa po siyang less. And then, ang bentahan ng ating turquoise box mga kabidyo, okay, is umaabot siya ng 4,000 to 6,000. Depende sa size ng inyong pinagagawang box. Okay, at ang wattage ng ating power amp is 1,000 plus per channel. Okay, at hanggang dito na lang mga kabidyo. Okay, sa mga hindi pa po nagsasubscribe yan, please subscribe my channel and pakitama nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong update sa ating mga ginagawa mga video. At sa nais bumisita sa ating Facebook page account, ang account po natin is Video OK and Turquoise Box Randy. Okay, paki-like na rin po and follow my Facebook account. Okay, maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.